mabuting Time. pastol. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Mario, your time start na. Bro Mario, nakamute. Okay, rinig Yan. na ako, bro Rasa. Dinig bro, proceed bro. O, yan. Sabi mo, yung mga anak ng kaharian na tinapon, mga ghost, sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao, wag kang magsisinungaling. Sabi mo, yung mga anak ng kaharian na tinapon, mga ghost, yan. Sabi sa Mateo 13:38, ganito ang sabi. At ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Sabi ng Biblia, ang wait lang, mabuting binhi ay mga anak ng kaharian. Wait lang bro Mario. Nagsisinungaling ka ba sa harap ng maraming mga tao? Wait lang bro Mario ha. Objection muna. Papahiya ka ngayon. Wait lang bro. Bro Rene, objection. Okay. Objection yan, fallacy yan, kasi Matthew 18 yung sinabi ko, immediate Objection din ako. Immediate wait lang. context. Objection din ako. Wait lang bro Mario, wait lang. Gusto ko lang maintindihan muna kay objection ni Pastor Rene. Paulit nga bro. Ang objection ko, lumipad siya sa ibang Matthew. Ang sabi ko sa Matthew 18, klaro dyan, dyan ka magbase sa immediate context. Fallacy yan sa equivocation kasi nga hindi. Objection din ako. Okay. So, yan. Objection ka moderator. doon sa Mateo 18. Wala siyang karapatang sabihin policy. Yung tanong ko, unang-una, rebuttal to kahit anong tanong. At sabi niya kaganina, siya may sabi niyan yung mga ghost, tinapon yung mga anak ng kaharian. Ang linaw, narinig siya ng maraming tao, wag kang sinungaling. Okay, so ganito. Mapapaya ka ngayon. Okay, so judgment Sumagot natin ka. mga kapatid. Ganito. So again mga kapatid, sa moderator kasi, hindi ako judge dito either that is true or not. Ang tinitake ko lang naman is yung question. Now, meron tayong 10 seconds na pagpapaliwanag. Doon mo sabihin kung ano yung problem doon sa tanong. Clarify question ako, moderator. Okay, 10 Bro, seconds. Rene, gagamitin mo. Okay, 10 seconds ako. Clarify question. So ganito muna. Wait lang bro Mario. Ganito muna. Yung question mo kasi hindi pa yun buo bro. Gusto ko lang buuin mo muna tapos 10 seconds natin kay Brother Rene. Okay, sige. Yan, sabi mo yung mga anak ng kaharian, sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao, wag kang sinungaling. Sabi mo yung mga anak ng kaharian, go, kaya tinapon. Sabi naman ng Mateo 13:38, at ang mabubuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. Yung mabubuting binhi daw, mga anak ng kaharian. Sabi mo mga goat yun, sabi ng Biblia, mabubuting binhi yun, yung mga anak ng kaharian. Hindi yung goat. Anong ko sa'yo? Nagsisinungaling ka ba sa harap ng maraming tao ngayon? Oo o hindi? Categorical. Hindi ako nagsisinungaling kasi ang Matthew chapter 18, yung goat na yon, ang sinabi ko mga anak din ng kaharian yon, Israel din yon. Wait lang. Sumasagot pa. Wag mo na. Proceed lang. Yung sinabi mo, mga mababait yon, di ba? Yung dito sa Matthew 18, napakaklaro. Basahin mo ang context nga, immediate context. Next question. Fallacy yun. Okay. Tanong, ibig sabihin pala, etong mabubuting binhi ng mga anak ng kaharian, itinapon to sa labas sabi sa Mateo 8 ng 12. Tama ba ito na itinapon sila? Yung mga anak ng kaharian, tama ba ito o mali? Anong talata ginamit mo? Pakiulit nga. Clarification. Anong talata da? Mateo 8:12. Tama ba ito na tinapon yung mga anak ng kaharian? Tama ba ito o mali? Categorical. Objection. Okay, so objection muna. Objection ka naman Wait lang. Makakainis. Wait lang bro Mario. Objection. Aming objection Wait lang bro, wait lang ha. So pwede naman mag-object every question. Bro Rene, proceed bro. Ang Matthew, explicit yan para sa sheep at goat. Hindi makasagot Hindi. Wait lang. Nagsaside comment itong si Mario di. Bro, ganito bro Mario. Objection naman to, may counter objection. Gusto ko lang maintindihan again bro Rene, yung objection mo bro. Kasi nga explicit ang passage ko, no? Sheep and goat andyan. Basahan mo ako dyan sa Matthew na sinabi mo, sheep and goat, basahan mo ako. Okay. Para may tapat mo yung explicit sa implied mo. Implied yan Okay. Bro Mario, counter objection meron ba? Yan. Wala siyang karapatang sabihin na mali ang mga tanong ko. Dahil unang-una, kontra nga ako sa kanya. Siya ang mali. Okay. At wag mo akong paparatangan na implied ako, hindi ka Diyos. Tao ka lang, kapatid. Sumpahin ng taong tumitiwala sa tao. Wala akong tiwala sa mga So ganito ang judgment natin mga kapatid ha. Doon sa tanong ni Mario patungkol doon sa verse, tinatanggap ko yun as a valid question naman. Again, you can use your 10 seconds, Brother Rene ha. Bro Mario, paulit nga yung tanong mo muna bro, tapos tingnan natin kung paano i-take ito.
Okay. Magbabago na akong tanong, bro, Rafa. Okay. Ito tanong ko Change sa'yo, question. bago. Proceed. Oo. Time resume. Ito tanong ko sa'yo bago. Pag ang isang tupa ba, sabi mo, makakagawa pa rin ng kasalanan. Sabi mo, wag kang magsisinungaling. Kaya pa rin makagawa ng kasalanan ng tupa. Ngayon, tanong ko sa'yo, pag gumawa ba siya, inasawa niya yung nanay niya, ligtas pa rin ba yung tupa? Pag nakagawa ng kasalanan dahil sa sarili niyang free will, ligtas pa rin? Oo, hindi, categorical. Oo yan, kaya dahil Yes. sinabi ko sa iyo kanina, Okay. wag mo na. Proceed na. Sa akin pa to, dahil nga sa katapatan at kapangyarihan ng mabuting pastol, hahanapin niya ito. At sabi ni David, ang tunay na pastol ay, Panginoon, hanapin mo ako. Next question. Wait lang, wala pa. Okay, sabi mo, ligtas pa rin kahit asawahan yung nanay. Tanong ko sa'yo, pag yun ba ng rape yung tupa dahil sa sarili niyang free will, ni-rape niya yung kapatid niya, ligtas pa rin ba siya? Oo, hindi. Kasi sabi mo, ligtas yun ng asawa ng nanay eh. Ligtas pa ba? Oo, hindi. 10 seconds sa Proceed. 10 seconds sa sagot. circular reasoning yan. Balik-balik yan. Saka hindi yun ang stand namin talaga. Sabi ni David, na kung nakuha mong aking Next question. presentation, Try mo Okay, yan. tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, kahit nasasawahan yung nanay, ligtas pa rin eh. Sabi mo yan, huwag kang magsinungaling, may record to. Tanong ko sa'yo, pag inasawa ba na isang tutang ligtas na yung kanyang kapatid, ligtas pa rin ba siya? Oo, hindi. Categorical Inasawa yung sagot. kapatid. 10 seconds. Proceed. 10 seconds. Circular reasoning yun eh. Magkatulad din ang sagot niyan dahil Objection din ako. Walang objection, bro. objection. Sa 10 seconds. Oh, Proceed lang. Kasi sabi ni David, naligaw ako parang tupa, hanapin mo ako. Yun ang mga tunay na tupa. Dapat trugtungan mo siya. Kung yan ang sasabihin, patatawarin ng Panginoon question. dahil walang maliit at malaki. Okay, sabi mo, parehas ng sagot, circling reason. Ibig sabihin, kahit asawahin din yung kapatid, ligtas pa din, kagaya ng sagot mo kanina. Na kahit asawahin nanay, ligtas pa din. Ito, bago kong tanong. Ngayon, ito, bago kong tanong. Tanong ko ito, bago. Kung sinasadya nating makapatay, kasi nga, one save, always save naman, ligtas pa rin tayo. Ligtas pa rin ba? Oo, hindi. Yung tupa, naligtas. Nakapatay, ligtas pa din, oo, hindi. Objection. Mr. Objection. Moderator. Proceed. Affirmative. Policy of ano yan Objection din ako. Oh, yan. Unahin muna natin. Objection din May ako. counter objection lagi yan naman. Proceed Oo. lang. bro, Rene. Ano yan, false dilemma yan kasi dalawa lang ang papipilian. Meron pa namang pangatlo. Depende sa pagpatay. Kung pulis na kapatay ng kriminal, hindi siya, Okay. So, meron daw ibang pagpipilian. Counter objection, meron ba? Or magre-rephrase ng tanong? Okay, counter ko. Sabi niya kaganina, kinaklaro ko kasi yung mga sagot niya, moderator, kaya ganito ako magtanong. Sabi ko sa kanya kanina, pag yung nanay ba, inasawa, ligtas pa rin. Sabi niya, ligtas pa rin daw. Kahit daw yung ate asawahin, pag ligtas ka pa rin daw, sabi niya. Kaya tinatanong ko sa kanya, kung makapatay ba tayo, ligtas pa rin ba tayo? Inaklaro ko kung talagang ligtas talaga sa kanila eh. So, Ligtas dito, pa rin ba? Oo, hindi na. Categorical. eto mga kapatid, sa objection dito, meron daw ibang option dito, Brother Mario. At Bro Rene, kung pwede mong gamitin yung 10 seconds mo para doon Okay. sa ibang option. Proceed. Okay, gamitin ko ang 10 seconds, no? Kung nakapatay ang pulis dahil adik lumaban, kung pumasok yung magnanakaw, napatay ko, okay lang yun, sabi ng Bible. Next question. Okay, kung sinasadya mo na ikaw talaga papatay, sinasadya mo na, kasi sabi mo, ligtas pa rin eh, kahit gumawa ng kasalanan eh. Sinadya mo na, ligtas ka pa rin ba? Oo, hindi na. 10 seconds. 10 seconds. Kung ako ang pulis, lumaban ka, sasadyain ko talagang patayin ka. Kung ikaw magnanakaw, pumasok ka sa bahay ko, sasadyain ko talagang papatayin ka. Okay lang yun, sabi ng Bible. Next question. Ano, ligtas ka pa rin? Kahit makapatay ka, ligtas pa rin? Oo, hindi. Ligtas. Si David nga ilang napatay. Ligtas. Dahil nga, wag mo nang mag-side. Bro, sumasagot Okay. ka bro. Nadidistract siya bro sa tawa mo. Proceed lang. Off mo na ang Brother Rasha. Off mo na yung time natin. Okay, proceed bro. Kapag ganitong klaseng debater, bro Rasha, bastos ito eh. Wag ganyan, bro. Tanong yan. Objection ako. Wait lang bro. Nagsa-side Wait lang, comment, wag kang magbastos na nagsalita pa ako, magsalita ka din. Ayan. So, ganito mga kapatid. Bro Mario, again bro, nadidistract yung ating sumasagot bro dun sa tawa mo. So, kung pwede ka namang tumawa, huwag ka lang mag-open cam. So,
ayaw mag-open mic. So ganito, Pastor Rene, proceed ka Oh, pa rin sa sagot mo. Okay, 10 seconds. Si David nga, ilang ang napatay niya. Pero sabi niya, ligtas pa rin siya. Restore unto me the joy of my salvation. Depende sa pagpatay. Sinadya talagang pagpatay. Oh. Next question. Okay. Tanong ko sa'yo, ang kasalanan ba pwedeng mag-iwalay sa tao? Oo o hindi? Categorical. Sabi ng Bible yan, pero, okay, 10 seconds, Proceed. 20 seconds. Pero kapag nag-repent ka, nag-confess ka, sabi ng Bible, patatawarin ka kung totoo kang tupa. Napakaklaro ang presentation ko kanina. Next question. Ayun, okay. Time na, seconds na lang. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross. Dako tayo sa rebuttal ng negative. Proceed, Brother Mario. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Nakita nyo yung aral ng Calvinist pala, kahit mang-rape sila pumatay, ligtas pa rin daw. Ginamit pa si David. Tapos sinanong ko, kung asawawin mo nanay mo, ligtas ka pa rin ba? Sabi niya, oo. Huwag ka magsisinungaling, narinig ka ng mga tao. Tinanong ko siya yung pangalawa, sabi ko, kung asawawin mo yung kapatid mo na babae, ligtas ka pa rin ba? Sabi niya, oo, ligtas pa rin daw. Grabe kasamaan nyo. Kahit asawain ng kapatid, ligtas pa rin. Kahit asawain ng nanay, ngayon mapapahiya ka ngayon sa mundo. Unang-una, sinasabihan mo, implied ako, wala kang karapatan, lalo na hindi ka Diyos. Biruin mo, kasamaan mo palang pastor ka. Alam niyo mga kapatid, no? Malaking kasamaan gagawin nito sa lupa pag ito papakinggan natin. Kasi nga, sa kanila, kahit mang-rape at pumatay, ligtas pa rin. Tapos, delay-delay pa kayo nung una. Ngayon, ganito mga kapatid, no? Pasok tayo sa mga talata. Ngayon, sabi sa Hebrews ng 26 ng 27, sapagkat kung sinasadya natin ang ating mga pagkakasala, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa mga kaaway. Yan kapatid, no? Lalamunin kayo ng kabangisan ng apoy. Kasi ang ginagawa nyo, ligtas pa rin sa inyo kahit mang-rape pumatay. Alam nyo, malaking kasama ang gagawin nyo sa mundo. Alam nyo, sabi ng Biblia, no? Sa Hebreo 10 ng 38, ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Datapos kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pag umuurong pa lang isang mananampalataya, hindi kalulugdan ng Diyos. Sa kanila, kahit mang-rape pumatay, kahit umuurong ka na, tuwan-tuwa pa ang Diyos sa'yo. Sa Biblia, hindi ka nakalulugdan ng Diyos pag umuurong ka. Ito palang mga to, ligtas pa rin. Yan ba sinasabi mong implied ako dahil di ako nakapagtapos ng baptist? Umalis ako sa baptist dahil puro kasinungalingan ang turo ng baptist. Sasabihin mo, theology. Yung mga turo sa inyo, pambata at pandemonyo. Sabi ng Biblia sa Jeremias 17 ng 10, sumpain ng taong kumitiwala sa tao. Bakit ako magtitiwala sa mga turo ng baptist? Turo yan ng mga tao. Unang-una, hindi naman kayo tatag ng Diyos Tatag kayo ng demonyo. Bakit? Anong katunayan? Na kayo tatag ng mga demonyo. Kasi kayo lumipat sa mga aral ng demonyo. Ito sabi, unang Timoteo ng 4 ng 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang mga iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yan. Darating pala ang panahon, sabi ng Biblia, na hayag na sinasabi ng mga espiritu sa huling panahon, magsisitalikod sa pananampalataya ang iba at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Yan mga kapatid, no? Sino yung mga aral ng demonyo sa ating panahon? Yung nagtuturo na kahit mang-rape ka, asawain mo nanay mo, pumatay ka, ligtas pa rin. Yan yung mga aral ng demonyo. Malinaw yan mga kapatid. Kaya pala nung panahon ni Eva, saka ni Adan, sabi ng sa kanya nung serpent, hindi ka mamamatay pag kinain mo yan. Walang pagsalang mamamatay ka. Magiging parang Diyos ka pa nga Yan yan ang sabi. Sa kanila yan Osas yan One save, always save. Si Satanas nagtatago sa doktrina ng Osas. Kahit pumatay ka, ligtas ka pa rin. Asawain mo nanay mo, asawain mo kapatid mo. Tignan mo mga sinagot niya mga kapatid. Yan ba ang paniniwalaan nyo? Kayo pala ang isa sa napakasamang reliyon sa ating panahon. Alam nyo kapatid, no? Ganito ang sabi sa 2 Korinto ng 13 ng 5. Sabi diyan,
Siyasatin nga ninyo ang inyong sarili sa pananampalataya. Subukin nga ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y mga itinakwil na. Yan mga kapatid, no? Mga itinatakwil na kayo ng Panginoon. Bakit? Ligtas pa rin kayo eh. Ginamit mo pa si David, nakapatay, ligtas pa rin. Pero pag gagamitin ng Old Testament, sasabihin nyo, hindi yan kasali, old na yan, nakanyo na tayo. Alam mo kapatid, no? Walang tinurong ganyan ng mga apostol. Na kahit pumatay, ligtas pa rin. Kahit mag-asawa ng kapatid mong babae, ligtas ka pa rin. Kahit asawahin mo nanay mo, ligtas ka pa rin. Meron ka bang mababasa sa Biblia niyan? Sige nga, basahan mo rin ako. Sasabihin mo, implied ako. Napakasama mo, parang Diyos. Hindi ka Diyos, kapatid. Hindi na ako magtataka. Dahil sabi sa Mateo ng 13:13, kahit umunawa kayo ng umunawa, hindi kayo makakaunawa. Bakit? Sabi sa Mateo ng 13:19, ang hindi nakakaunawa ay pinaroroonan ng masama. Kayo yun. Kaya pala hindi kayo makaunawa, merong masamang pumaparoon sa inyo. Anong katunayan? Sino ang masamang bumubulag sa inyo? Ikalawang Korinto ng 4:4, ang lahat ng sa kanya hindi nagsisampalataya ay binulag na ng Diyos ng karamaan ng sanlibutan ito. Kayo yun, mga binulag kayo. Bakit? Kahit mang-rape kayo, pumatay, ligtas pa rin eh. Biruin nyo, ilalive mo pa sa maraming tao, papanoorin to ng maraming mga tao. Ligtas pa rin kahit asawahin nanay, pati ate, aasawahin, ligtas pa rin. Grabe, gagawin nyo sa mundo. Sisirain nyo ang mundo, kayong mga Calvinist. Grabe, kayong Baptist pala. Baptist ka pala, no? Kala ko Calvinist ka, sorry sa Calvinist. Itong mga Baptist, mga kapatid, ligtas pa rin kahit asawahin nanay, pati ate. Yan kapatid, no? Mapapanood ko ngayon ng maraming tao. Sasabihin mo, implied ako, mapapahiya ka ngayon. Ito sabi ng Biblia sa James 5:20. Sabi diyan, ay alamin nito, na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan, mula sa kamalian ng lakad niya, ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Sabi ng Biblia, kailangan pabalikin loob mo ang isang taong makasalanan para iligtas mo kaluluwa niya. Ang nakapagtataka sa kanila kahit hindi mo pabalikin loob, ligtas pa rin kahit magpakasama. Kontra ka sa James ng 5 ng... Kasi sabi sa James ng 5:20, lanan. Ibig sabihin, dating nasa Diyos, pinababalik loob. Ililigtas mo kaluluwa niya sa kamatayan. Sa inyo pala, kahit nagpapakasama na yung tupa, kademonyo na pinagagawa sa loob ng kawan, ligtas pa rin sa inyo kahit inaasawa na yung nanay. Para palang mga aso yan, hindi tupa. Kaya ako natatawa sa iyo kasi inihahayag ko yung kademonyoan mo. Kaya inuulit-ulit ko yung mga tanong. Huwag mo naman sasabihin, strawman na naman yan, puro objection ka. Kasi kanina pa sa laban natin, ang dami mong objection Nagtataka ako, hindi ka makasagot ng direkta, puro objection ka Alam nyo kapatid, no? Malaki kasama ang gagawin mo sa mundo. Maraming mga tao mahihiwalay sa Diyos at magpapakasama dahil sa relihiyon yung mga Baptist. Ayan, ganito no? Sabi sa 2 Korinto ng 6:1, at yamang kalakip niyang gumagawa, ay ipinamamanik din naman namin sa inyo na huwag yung tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Sabi ng Biblia, no? Pwede palang tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Sa kanila, ligtas pa rin kahit tanggapin mo ng walang kabuluhan, kahit magpakasama ka. Sabi niya nga kaganina, kahit rapin daw yung nanay, asawain, pati ate, kahit papatay nga daw siya Kung sakaling pulis daw siya, papatay siya. Pag lumaban talaga, hindi ka pastor, kapatid, kawawa miyembro mo. Papatay ka. Ikaw may sabi niyan Sabi mo, pag lumaban, papatayin mo talaga Ikaw may sabi niya, narinig ka ng maraming tao, sabi mo, ligtas ka pa din. Biruin mo mga pinagsasasabi mo rito, nagkakalat ka na kapatid, nakakaiya ka na ngayon sa laban natin. Nasaan na yung mga followers mo ngayon? Suporta pa sa'yo? Na ikaw, papatay ka, sabi mo, kung sakaling pulis ka, lumaban, papatayin mo talaga, ligtas ka pa din. Grabe, maraming lulukoyin kang mga membro mo, kawawa mga membro mo, kapatid. Alam mo, sabi ng Roma ng 11:22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahuhulog. Yan, mabagsik ang Diyos sa mga nangahuhulog. Pero sabi ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Yan, no? Kung puro kasamaan na pinaggagawa mo, yung bunga mo, puro kasamaan na, puputulin ka. Yan, kapatid, no? Yung kaligtasan nawawala. Tanong, nagiba ko ba? Gibang-giba. Anong katunayan na ang Diyos pumuputol at mahalaga ang gawa?
Hebreo 6 ng 8. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Yan. Pag namumunga na ng tinik, inaasawa na nanay, inaasawa pa ate, pulis na pumapatay, sabi diyan, ang kanyang kahihinatnan ay sunugin. Ay, lalikin eh. Kontrang-kontra ka sa Biblia, kapatid. Napakasama ng ginagawa niyong mga baptist kayo, tapos sasabihin niyo, third year college lang inabot ko. Buti nga, hindi na ako nag-fourth year eh. Kaya yung pag-aaral mo, sayang eh. Kawawa kaluluwa ng mga miyembro mo. Marami kang dadalhin sa impyerno. Yan ang linaw ng mga talata sabi diyan Mateo 8 ng 12. Sabi mo yung mga goat, anak ng kaharian yon. Sabi naman sa Mateo ng 8 ng 12, datapot ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga... Proceed tayo, bros. 7 minutes. Okay.